Bakit may mga taong halos buong buhay nang nagtatrabaho pero nananatiling kapos sa pera? Bakit may ilan na pareho lang ang kinikita, ngunit mas mabilis umasenso kaysa sa iba? Nakakagulat na hindi kakulangan sa sweldo ang pinakamalaking dahilan kung bakit maraming tao ang hindi makaahon sa hirap. Mas masakit tanggapin na kadalasan, sariling ugali ang tahimik na sumisira sa kinabukasan ng isang tao. Kapag hindi na bago ang mga maling nakasanayan, kahit gaano kalaki ang kitain, ay parang tubig lang na mabilis mawawala. Araw-araw may mga taong nagsusumikap ng todo para magkaroon ng mas magandang buhay. Maagang gumigising para pumasok sa trabaho, nag-overtime para madagdagan ang kita, naghahanap ng sideline para may pandagdag sa gastusin. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakripisyong ginagawa, nananatili pa rin silang nahihirapan sa pera. Nakakalungkot isipin na hindi lahat ng problema sa pananalapi ay nalulutas ng mas mataas na kita. Maraming pagkakataon na ang tunay na hadlang sa pagyaman ay nakatago sa mga simpleng ugaling paulit-ulit na ginagawa araw-araw. Mga ugaling mukhang normal lamang sa paningin ng karamihan. Mga ugaling bihirang mapansin dahil matagal ng bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay. Mga ugaling unti-unting humihila pababa sa tao nang hindi niya namamalayan. Maraming Pilipino ang lumaki na may mga paniniwalang ipinasa mula sa nakaraang henerasyon. Ilan sa mga paniniwalang ito ay nakatulong para makaraos sa hirap ng buhay. Subalit hindi lahat ng nakasanayan ay nakabubuti para sa pangmatagalang pag-unlad. May mga kaisipan at gawain na maaring naging kapaki-pakinabang noon, ngunit nagiging hadlang na ngayon sa pag-asenso. Kapag patuloy na pinanghahawakan ang mga maling ugali, mas lalong lumiliit ang pagkakataong makamit ang tunay na kalayaan sa pera. Bawat desisyong ginagawa tungkol sa pera ay may epekto sa kinabukasan. Bawat maliit na ugali ay maaring maging dahilan ng pag-angat o pagbagsak ng isang tao sa pananalapi. Dahil dito, mahalagang malaman kung alin ang mga asal na dapat iwanan bago pa tuluyang maging hadlang sa tagumpay. Mas madaling baguhin ang direksyon ng buhay kapag natutukoy ang ugat ng problema. Kapag nabuksan ang isip sa mga katotohanang madalas baliwalain ng karamihan, mas nagiging malinaw ang landas patungo sa mas maayos na kinabukasan. Una, paggastos ng higit sa kakayahan. Karaniwan sa maraming tao ang pagkahilig sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan ngunit agad binibili dahil lamang sa bugso ng damdamin. Dumarating ang pagkakataon na mas inuuna ang pagpapakita ng magandang imahe kaysa sa pagbuo ng matatag na kalagayang pinansyal. Kapag nasanay ang isang individual na sumabay sa uso kahit hindi sapat ang hawak na salapi, mabilis na nauubos ang pinagpaguran sa loob ng mahabang panahon. Unti-unting nabubuo ang siklo ng kakapusan dahil mas malaki ang lumalabas kaysa sa pumapasok na halaga. Habang tumatagal, lalong nagiging mabigat ang pasaning dala ng mga desisyong hindi pinag-isipan ng mabuti. Sa maraming tahanan, makikitang madalas napupunta ang malaking bahagi ng badyet sa mga bagay na panandalian lamang ang pakinabang. Nabibigyan ng prioridad ang mamahaling kagamitan kahit may mas mahahalagang obligasyong naghihintay. Dahil dito, nagkakaroon ng kakulangan kapag dumating ang mga hindi inaasahang pangangailangan. Nagiging dahilan din ito ng paglapit sa pagkakautang na lalo pang nagpapahirap sa sitwasyon. Mahirap makabuo ng matibay na pundasyon kung palaging nauuna ang luho kaysa pangmatagalang layunin. Hindi naman masama ang magbigay ng gantimpala sa sarili matapos ang pagod at pagsisikap. Subalit may malaking pagkakaiba ang makatwirang paglalaan ng pondo at walang kontrol na pagwaldas ng salapi. Kailangang maunawaan na hindi sukatan ng tagumpay ang dami ng mamahaling bagay na pagmamay-ari. Mas mahalagang tingnan ng kakayahang maghanda para sa mga darating na taon. Mas nagiging panatag ang pamumuhay kapag may sapat na reserba para sa anumang pagsubok. Kadalasang nahuhulog sa bitag ng labis na paggasta ang mga taong madaling maimpluwensyahan ng nakikita sa paligid. Nabubuo ang paniniwalang kailangan nilang pantayan ang estado ng ibang tao upang makaramdam ng kasiyahan. Bunga nito, nawawala ang pokus sa sariling direksyon at pangarap. Lumiliit ang pagkakataong makaipon dahil halos lahat ng kinikita ay agad na ilalabas. Nananatiling malayo ang inaasam na pag-unlad kahit patuloy ang pagtatrabaho araw-araw. Mas makabubuting sanayin ang sarili
Nasuriin muna ang bawat gastusin bago maglabas ng pera. Nakakatulong ang maingat na pagpapasya upang mapangalagaan ang pinaghirapang kita. Nagkakaroon ng malinaw na pananaw kung alin ang mahalaga at alin ang maaari pang ipagpaliban. Bawat halagang natitipid ay nagiging bahagi ng mas matatag na kinabukasan. Pangalawa, pag-iwas sa pag-aaral ng bagong kaalaman. Maraming tao ang kontento na sa kung ano lamang ang kanilang nalalaman, kaya bihira nang maghanap ng pagkakataong matuto ng panibagong kasanayan. Nananatili silang nakakulong sa parehong paraan ng pag-iisip kahit mabilis nang nagbabago ang mundo sa paligid nila. Dahil dito, nahihirapan silang makasabay sa mga oportunidad na lumilitaw sa iba't ibang larangan. Patuloy silang umaasa sa nakagawi ang pamamaraan kahit hindi na ito gaanong epektibo sa kasalukuyang panahon. Habang lumilipas ang mga taon, lalong lumalawak ang agwat sa pagitan nila at ng mga taong patuloy na nagdadagdag ng kaalaman. Hindi sapat ang sipag lamang kung kulang naman ang kakayahang umangkop sa mga pagbabago. Maraming pagkakataon na mas pinipili ng mga kumpanya at kliyente ang mga taong may mas malawak na kakayanan. Mas mataas din ang posibilidad na makatanggap ng mas magandang kabuhayan ang mga individual na patuloy na nagpapahusay ng sarili. Nagbubukas ng mas maraming pintuan ang karunungang ginagamit ng tama sa tamang pagkakataon. Nabibigyan din ng mas malaking halaga ang isang tao kapag marami siyang maiaambag na kakayanan. Kapag tumigil ang pagkatuto, tila humihinto rin ang paglago ng isang tao. Nawawala ang kumpiyansa sa pagharap sa mga bagong hamon dahil kulang ang paghahanda. Nabubuo ang takot sa pagbabago sapagkat hindi pamilyar ang mga bagong sistema at proseso. Bunga nito, mas pinipiling manatili sa komportabling kalagayan kahit limitado ang posibilidad ng pagunlad. Unti-unting nawawala ang mga pagkakataong maaring magpabago ng buhay. Malaking pagkakamali ang paniniwalang edukasyon lamang sa paaralan ang mahalaga. Napakaraming mapagkukunan ng impormasyon na maaring makatulong sa pagpapalawak ng kakayahan. Nariyan ang mga aklat, seminar, pagsasanay at iba pang mapagkakatiwalaang sanggunian na madaling maabot ng karamihan. Bawat bagong aral ay maaaring maging susi sa isang mas magandang direksyon. Madalas nagsisimula ang tagumpay sa simpleng pagnanais na matuklasan ang mga bagay na hindi pa alam. Nagiging mas handa ang isang tao sa mga pagkakataong dumarating kapag patuloy niyang pinauunlad ang kanyang sarili. Lumalawak ang pananaw sa paghawak ng pananalapi, hanap buhay, at pamamahala ng mga mapagkukunan. Nadadagdagan ang kakayahang gumawa ng matatalinong pasya sa iba't ibang sitwasyon. Kasabay ng paglawak ng karanasan ay ang pagdami rin ng posibilidad para sa mas maunlad na pamumuhay. Pangatlo, pagiging kampante sa kasalukuyang kalagayan. Madalas na nagsisimula ang pagbagal ng pag-unlad kapag nasanay ang isang tao na tanggapin na lamang ang kanyang sitwasyon nang walang hangaring mapabuti pa iyon. Nagiging komportable siya sa paulit-ulit na rutina kahit malinaw na wala nang nagaganap na positibong pagbabago sa kanyang buhay. Dahil dito, unti-unting nawawala ang matinding pagnanais na abutin ang mas mataas na antas ng tagumpay. Nababawasan ang sigla upang magsikap ng higit pa dahil pakiramdam niya ay sapat na ang lahat. Habang tumatagal, nagiging normal na lamang ang pananatili sa parehong estado taon matapos ang taon. Sa maraming pagkakataon, hindi kahirapan ang pinakamalaking hadlang, kundi ang kawalan ng kagustuhang umusad. Kapag walang malinaw na direksyong tinatahak, madaling masayang ang mahahalagang pagkakataong minsan lamang dumating. Lumilipas ang panahon ng hindi namamalayan na marami ng oportunidad ang hindi nasubukan. Nagiging limitado ang mga pagpipilian dahil walang bagong hakbang na ginagawa. Nananatiling pareho ang resulta kapag pareho rin ang kilos na inuulit araw-araw. Karaniwang nakikita ang ugaling ito sa mga taong takot sumubok ng ibang landas. Pinipili nilang manatili sa pamilyar na kalagayan kaysa harapin ang posibilidad ng pagkakamali. Bagamat nagbibigay ng pansamantalang kapanatagan ang ganitong pananaw, madalas naman nitong hinahadlangan ang paglago. Nawawala ang pagkakataong matuklasan ang mga kakayahang hindi pa nila nagagamit. Mas lalong lumiit ang tsansang makamit ang mas magandang antas ng pamumuhay. Hindi nangangahulugan na kailangang maging sakim o walang kasiyahan sa kung anong mayroon ngayon. Mas mahalagang maunawaan
na palaging may puwang para sa pagpapabuti ng sarili. Maaring maliit lamang ang susunod na hakbang, ngunit malaki ang epekto nito pagdating ng panahon. Bawat pagsubok ay nagdadala ng bagong karanasan na maaaring maging daan sa mas magandang kinabukasan. Unti-unting lumalawak ang kakayahan kapag handang humarap sa mga bagong hamon. Mas maraming tagumpay ang nakakamit ng mga taong hindi natatakot mangarap ng mas mataas. Patuloy silang naghahanap ng paraan upang mapalawak ang kanilang kakayanan at mapabuti ang kanilang kalagayan. Nagiging mas matatag ang kanilang pananaw dahil natututo sila mula sa bawat karanasan. Dumadami rin ang pagkakataong dumating sa kanilang buhay dahil bukas sila sa pagbabago. Pang-apat, pag-asa sa swerte kaysa sa sariling pagkilos. Maraming tao ang naghihintay ng malaking pagbabago na parang kusang darating kahit wala namang konkretong hakbang na ginagawa upang mapalapit dito. Umaasa silang isang araw ay bigla na lamang gaganda ang kanilang kalagayan ng hindi kinakailangang paghirapan ng proseso. Dahil sa ganitong pananaw, nasasayang ang napakaraming oras na sana ay nagamit sa mas produktibong gawain. Nananatiling pangarap lamang ang maraming mithiin sapagkat walang sapat na aksyong sumusuporta rito. Habang abala sa paghihintay ng magandang pagkakataon, unti-unting lumalayo ang posibilidad ng tagumpay. Karaniwang naniniwala ang ilan na sapat na ang magandang kapalaran upang makaangat sa buhay. Nabubuo ang pag-aakalang may isang malaking pagkakataong magbabago sa lahat ng problema sa pananalapi. Bunga nito, nababawasan ang pagnanais na magsikap ng tuloy-tuloy. Mas pinipili ang paghihintay kaysa pagbuo ng mga kasanayang makapagbibigay ng pangmatagalang benepisyo. Nagiging dahilan ito ng matinding pagkadismaya kapag hindi natutupad ang kanilang inaasahan. Sa tunay na buhay, mas madalas na nagtatagumpay ang mga taong handang kumilos kahit walang kasiguraduhan. Patuloy silang sumusubok kahit hindi agad nakikita ang resulta ng kanilang mga pagsisikap. Nauunawaan nilang ang bawat maliit na hakbang ay may ambag sa mas malaking layunin. Hindi nila ipinaubaya ang kanilang kinabukasan sa pagkakataon lamang. Mas pinipili nilang kontrolin ang mga bagay na kaya nilang impluwensyahan. Kapag nakasanayan ang sobrang pag-asa sa kapalaran, nababawasan ang pananagutan sa sariling mga desisyon. Nagiging madali ang paghahanap ng dahilan sa tuwing may hindi magandang nangyayari, na ituturo ang sisi sa ibang bagay, sa halip na suriin kung ano ang maaring baguhin. Nahihirapang umunlad ang ganitong pag-iisip dahil walang malinaw na pag-angkin sa responsibilidad. Patuloy na nauulit ang parehong pagkakamali sapagkat walang tunay na pagwawasto ng mga nakaraang kilos. Mas kapaki-pakinabang ang pagtuunan ng pansin ang mga gawaing may kakayahang magbigay ng positibong resulta sa paglipas ng panahon. Nabubuo ang kumpiyansa kapag nakikita ang bunga ng sariling pagsisikap at disiplina. Lumalakas ang paniniwala sa sariling kakayanan dahil batid na pinaghirapan ang bawat naabot. Nagiging mas matatag ang pundasyon ng tagumpay kapag nakabatay sa aksyon at hindi sa paghihintay. Pang-5, kawalan ng malinaw na layunin sa buhay. Maraming individual ang masipag at masikap, ngunit hindi alam kung saan talaga nila nais makarating pagdating ng mga susunod na taon. Abala sila sa pang-araw-araw na gawain, ngunit walang tiyak na direksyong sinusundan. Dahil dito, nagiging magulo ang kanilang mga pasya lalo na pagdating sa usaping pinansyal at propesyonal. Nawawalan ng saysay ang maraming pagkakataong dumarating dahil hindi nila matukoy kung alin ang tunay na mahalaga. Lumilipas ang mahabang panahon nang walang makabuluhang pag-usad tungo sa mas magandang kalagayan. Kapag walang malinaw na destinasyong pinupuntahan, kahit gaano kabilis ang pagkilos ay maaring mapunta sa maling landas. Nagiging mahirap sukatin ang progreso dahil walang batayang pinaghahambingan. Nabubuo ang kalituhan sa bawat desisyong kailangang gawin. Madalas ding madaling maimpluwensyahan ng opinyon ng ibang tao dahil kulang ang sariling direksyon. Bumibigat ang pakiramdam kapag hindi makita ang tunay na dahilan ng bawat pagsisikap. Karaniwang nagiging pabago-bago ang mga plano ng isang taong walang malinaw na adikain. Ngayon ay may isang nais abutin at bukas ay iba na naman ang gustong tahakin. Bunga nito, nahahati ang oras, enerhiya at mga mapagkukunan sa napakaraming bagay na hindi naman magkakaugnay. Nababawasan ang posibilidad na magkaroon ng mahusay na resulta sa anumang larangang pinapasok.
Nagiging paikot-ikot lamang ang takbo ng buhay dahil walang matibay na gabay na sinusunod. Hindi kailangang sobrang detalyado agad ang bawat pangarap upang magkaroon ng direksyon. Sapat nang magkaroon ng malinaw na larawan kung ano ang nais makamit sa hinaharap. Mula roon ay mas madaling bumuo ng mga hakbang na maaaring sundan araw-araw. Nagiging mas organisado ang paggamit ng panahon at mga oportunidad. Nagkakaroon ng mas malalim na dahilan ang bawat sakripisyong ginagawa. Mas nagiging makabuluhan ang bawat kilos kapag alam kung para saan ang lahat ng pagsisikap. Lumalakas ang determinasyong magpatuloy kahit may mga pagsubok na dumarating. Nabubuo ang kakayahang tumanggi sa mga bagay na maaaring maglihis ng atensyon. Mas nagiging malinaw ang mga prioridad sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay. Pang-anim, pagwawalang bahala sa paghahanda para sa kinabukasan. Marami ang nakatuon lamang sa pangangailangan ng kasalukuyan, kaya hindi na nabibigyan ng sapat na pansin ang mga darating na panahon. Naubos ang buong kinikita sa agarang pangangailangan nang walang inilalagay na proteksyon para sa mga susunod na taon. Dahil dito, nagiging mahirap humarap sa mga biglaang pangyayari na nangangailangan ng malaking halaga. Nabibigla kapag may emerhensiyang dumarating sapagkat walang nakahandang panangga laban sa mga hindi inaasahang gastusin. Unti-unting nagiging marupok ang katatagan ng kabuhayan kapag walang maayos na paghahanda. Karaniwang iniisip ng ilan na matagal pa bago dumating ang mga seryosong hamon sa buhay. Nagkakaroon ng maling pakiramdam ng seguridad dahil maayos naman ang takbo ng mga bagay sa kasalukuyan. Subalit walang sino man ang nakatitiyak kung ano ang maaaring mangyari bukas, sa susunod na buwan o sa mga darating na taon. Dumarating ang mga pagkakataong nagbabago ang lahat sa loob lamang ng maikling panahon. Kapag kulang ang paghahanda, mas mabigat ang epekto ng bawat pagsubok na dumarating. Hindi lamang pera ang naaapektuhan kapag walang maayos na pagpaplano para sa hinaharap. Nadadamay maging ang kapanatagan ng isip at kalidad ng pamumuhay ng buong pamilya. Lumalaki ang posibilidad ng paghiram ng pondo kapag walang sariling reserbang mapagkukunan. Bumibigat ang mga obligasyon dahil sa dagdag na responsibilidad na kailangang bayaran. Nagiging mas mahirap bumangon kapag sabay-sabay na dumarating ang mga problema. Mahalagang maunawaan na ang maagang paghahanda ay hindi para sa takot kundi para sa seguridad. Bawat maliit na halagang naitatabi ngayon ay maaaring maging malaking tulong sa mga susunod na panahon. Nagbibigay ito ng mas malawak na kalayaan sa pagharap sa iba't ibang sitwasyon, nakapagbibigay din ito ng mas malaking kumpiyansa sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Mas nagiging panatag ang kalooban kapag alam na may nakalaang suporta para sa anumang hamon. Nakakamit ang mas matatag na pundasyon kapag pinahahalagahan ang pangmatagalang pagpaplano. Nagiging mas handa ang isang tao sa mga pagbabago na hindi kayang kontrolin. Lumalawak ang kakayahang protektahan ang sariling kabuhayan laban sa mga hindi inaasahang pangyayari. Nabubuo ang mas disiplinadong pananaw pagdating sa pamamahala ng mga mapagkukunan. Doon nagsisimula ang paglikha ng mas ligtas, mas matatag, at mas maunlad na kinabukasan. Paano kung hindi kakulangan sa pera ang tunay na dahilan kung bakit maraming tao ang hindi makaangat sa buhay? Paano kung ang pinakamalaking hadlang ay mga ugaling matagal nang itinuturing na normal, kaya hindi na napapansin? Nakakagulat man pakinggan, maraming pangarap ang hindi natutupad, hindi dahil sa kakulangan ng oportunidad, kundi dahil sa mga maling nakasanayang paulit-ulit na ginagawa araw-araw. Kapag nananatili ang parehong asal, malaki ang posibilidad na manatili rin ang parehong resulta kahit gaano pa katagal ang lumipas. Diyan nagsisimulang maunawaan kung bakit may mga taong matagal nang nagsisikap, ngunit hindi pa rin nararating ang kanilang mga minimithing tagumpay. Bawat ugaling na talakay ay maaring mukhang maliit lamang kapag tiningnan ng paisa-isa. Subalit kapag pinagsama-sama ang epekto ng mga ito sa loob ng maraming taon, nagiging napakalaki ng impluwensya nito sa direksyon ng buhay ng isang tao. Unti-unting naapektuhan ang kakayahang makaipon, makapagpalago ng kabuhayan, at makabuo ng matatag na kinabukasan. Nagiging dahilan din ng mga ito upang mawala ang maraming pagkakataong sana ay nakatulong sa pag-angat ng kalagayan. Dahil dito, mahalagang suriin hindi lamang ang laki ng kinikita,
kundi pati ang mga nakasanayang kilos at paniniwala. Maraming tao ang naghahanap ng mabilis na paraan upang yumaman. Marami rin ang umaasa na may isang malaking pagkakataong biglang magpapabago sa kanilang kapalaran. Ngunit kadalasan, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na desisyong ginagawa araw-araw. Nabubuo ang mas magandang kinabukasan sa pamamagitan ng tamang pag-iisip, wastong disiplina at tuloy-tuloy na pag-unlad ng sarili. Doon nagsisimulang mabuo ang pundasyon ng tagumpay na hindi madaling mabuwag ng anumang pagsubok. Hindi kailangang maging perpekto upang magkaroon ng mas maayos na buhay. Sapat nang maging handang kilalanin ang mga pagkukulang at magkaroon ng lakas ng loob na baguhin ang mga ito. Bawat hakbang patungo sa mas mabuting bersyon ng sarili ay may malaking ambag sa paghubog ng mas matatag na kinabukasan. Habang patuloy na natututo at nagbabago ang isang tao, mas lumalawak din ang posibilidad na makamit ang tunay na kalayaan sa pananalapi. Nagsisimula ang pag-asenso, hindi sa dami ng pera sa bulsa kundi sa kalidad ng mga ugaling pinipiling dalhin araw-araw.